Sa muli po ay isang mabiyaya at mapagpalang araw mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Patuloy po ang ating pag-aaral dito po sa 28 doktrina ng Seventh-day Adventist Church. Tayo po ay nasa ikasiyam na bahagi na po ng doktrina na kung saan ang ating paniniwala ay ating inihayag. Na ito po ay may batayang mga talata upang ito ay magsilbing aral at patunay na dito masumpungan natin ang tamang doktrina ng katotohanan na nagmumula sa banal na kasulatan. Ito po ay ating pag-aaralan ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat tayo po ay naniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ay pumarito dito sa lupa at siya ay namatay dahil sa ating kasalanan. At siya muling nabuhay upang magkaroon ng isang halimbawa na dahil sa kanyang kamatayan, ang tao ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po namatay ang ating Panginoong Hesukristo dahil sa kasalanan, kundi buong puso niyang ipinagkaloob ang kaniyang buhay. Ibinuwis niya ito dahil sa pag-ibig niya sa atin. At ibig niya na ang lahat na sumampalataya at naniniwala sa kanyang kamatayan bilang siya ay anak ng Diyos na pinadala ng Ama dito sa libutan upang tubusin ang tao sa tiyak na kapahamakan na dulot ng pag-imagsik ni Lucifer mula sa langit ayon sa ating pinag-aralan, ay ang kailangan lamang na sampalatayanan natin siya na siya ang bugtong na anak na dahil sa kanyang pag-ibig ay kanyang ipinadala upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon po sa Juan Kabanatang 3, ang talata ay 16. Opo. Sa ganito ding pamamaraan, kumpletong talata sa Biblia at tamang paliwanag batay sa nakasulat upang maging malinaw sa mga nakikinig. Ano ang kalagahan ng buhay, kamatayan at pagkabuhay na maguli ni Kristo? Ang gawain ni Kristo ang sentro ng kaligtasan ng tao. Sa pagitan ng kanyang banal na buhay, kamatayan sa krus, at muling pagkabuhay, ang tao ay nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Opo mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Napakaganda po ng ating pag-aaralan sa araw na ito. Excuse me po. Na kung saan meron tayong pag-asa bagamat tayo ay nahulog sa pagkakasala dahil sa ating mga magulang. Opo, ang pag-ibig ng Diyos ang nagbigay ng kaligtasan sa atin. Gaya ng aking nasabi sa Juan Kabanatang 3, ang talata 16, na ang Diyos ay nagpadala ng kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po muna ay sumandaling mananalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sapagkat ang saganang pag-ibig mo ang siyang umiiral na ipinagkaloob mo sa amin na iyong mga hinugis ng iyong sariling daliri, na iyong kawangis. Ama, salamat po sapagkat mahalaga kami para sa iyo upang sa lahat ng mga bagay na nagawa naming kasalanan ay pinadala mo ang iyong bugtong na anak upang kami huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buksan mo po ang aming isipan sa magitan ng iyong banal na Espiritu at ipaunawa lahat ng mga bagay upang kami makaunawa at aming malaman ang katotohanan na ikaw ang siyang dapat naming sambahin at palagahan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo,
Ang kaligtasan ay nagmula sa pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya si Kristo upang iligtas ang makasalanang sanlibutan. Napakalinaw mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo na ang sanhi ng ating kaligtasan ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po, kung hindi natin iniibig ang Diyos, hindi natin siya nakikilala. Kaya kinakailangan kung talagang iniibig mo ang Diyos, siya ay ating makilala. Sa paano pamamaraan? Sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ano po sabi? Kung ako inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ngayon po, inihula na ang paghihirap ni Kristo. Dito po sa Isaias, kabanatang 53, ang kabanata, talatang 4 hanggang 6, tunay na kaliyang dinala ang ating mga kapanglawan at dinala ang ating mga kapanglawang sakit. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. At sa pamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay nangaligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan ng Panginoon sa kaniya ang kasamaan nating lahat. Isipin po natin mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Gaano kahalaga ang pag-ibig ng Diyos sa atin at gaano kahalaga isinakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili na noon pa man ay inihula na sinabi na po natin propitang si Isaias na tunay na kaniyang dinala ang ating mga kapanglawan, dinala ang sakit, nasugatan ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa ating pagsalansang. Nabugbog siya dahil sa ating kasamaan na dapat tayo ang magdusa. At sa pamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayong lahat na gaya ng mga tupang naliligaw. Tayo ay tumutungo sa bawat nasa ng ating mga puso sa paggawa ng kasalanan. Subalit pinasan ito ng ating Panginoong Hesukristo upang tayong lahat ay mangaligtas. Ipinakita ng propesiya na si Kristo ay magiging kordero na magdadala ng kasalanan sa mundo. Bago pa nangyari ang pagbaba ng ating Panginoong Kristo sa sanlibutan ito, pinanukala na ng Diyos na ang kanyang bugtong na anak ang siyang tutubos ng kasalanan kung sakasakaling magkasala ang sanlibutan. Opo. Ang banal na buhay ni Kristo dito po sa unang Pedro, kabanatang 2, talata 21, patuloy hanggang 22. Sapagkat dito kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan niya ng halimbawa upang tayo'y magsisunod sa kanyang mga hakbang, na siya'y hindi nagkasala o nasumpungan man ng daya sa kanyang mga bibig. Ano pang iniwan ng ating Panginoong Hesukristo sa atin? Halimbawa. Anong halimbawa pinakita ng ating Panginoong Hesukristo mula sa kanyang pagkabata? Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Higit sa lahat, ang ika-4 na utos. Na kanyang naging kaugalian na tuwing araw ng Sabat, pumupunta siya sa mga sinaguga upang tumindig at magbasa. Nagtuturo, nagpapagaling sa araw ng Sabat. Ano ang sabi? Binigyan tayo, iniwanan tayo ng ating Panginoong Hesukristo na isang halimbawa. Eh bakit ngayon ang tao, sasabihin nila, wala na yan. Ay di nawala yung halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo sa iyo, sapagkat hindi mo lang winilang kwenta, kundi sinabi mo, wala na. Nasaan ang halimbawa ng Kristo, na ating Panginoong Hesukristo sa iyong buhay? Saan yung iniwanan niya? Iniwanan ka ng magandang halimbawa na iyong dapat sundin, subalit ikaw ay iniligaw mo ang iyong sarili sa paggawa ng kasalanan. Si Jesus ay namuhay na walang kasalanan, perpektong halimbawa ng kabanalan. Ang ating Panginoong Kristo nandito sa sanlibutan, lalo at pa nga sa paniniwala ng iba,
si Kristo talaga ay taong ganun-ganun lang na kagaya natin. Pero walang taong hindi nagkasala kasi sa Eden pa lang. Wala pang maraming tao, yung ating magulang pa lang, nagkasala na. At ang tao ipinaglihi na sa kasalanan. Paano nga bang itulad natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating sarili? Opo, si Kristo po ay nagkatawang tao. Pag nagkatawang tao, hindi ka literal na tao. Subalit nung siya nagkatawang tao, naging physical siyang tao. Opo. Upang marating ang pamantayan ng tao, upang tayo iwanan ng isang halimbawa na dapat natin sundin, na bagamat siya nasumpungan sa anyong tao, siya nagpakababa hanggang sa kamatayan sa krus, upang ito'y ating maging halimbawa na lakaran na tayo man ay huwag magkasala kagaya niya na hindi nagkasala. Ang kanyang kamatayan para sa ating kaligtasan, dito po sa unang Korinto, kabanatang 15, ang talata 3 hanggang 4, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing, at siya'y muling nabinuhay na ika-3 araw, ayon sa mga kasulatan. Opo. Ang kamatayan ni Kristo ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sanlibutan. Sadyang umarito ang ating Panginoon sa sanlibutan ayon sa Juan 3:16, kabanatang 3 ang talata 16, na siya'y ibinigay ng Ama upang ang sinumang sa Kanya sumampalatay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakatakda ang ating Panginoong Jesucristo ay magsasakripisyo na ibigay ang kanyang sariling buhay para ang tao ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Opo. Kaya nga po, binibigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo na ibigay din naman natin ang ating buhay sa pagsampalataya at pagsunod sa Panginoong Diyos. Ang tagumpay ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa unang Korinto, kabanatang 15, talata 22. Ngunit ngayong si Kristo ay muling binuhay sa mga patay at naging pangunahing bunga ng nangatutulog, sapagkat kung paano kay Adan ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay mabubuhay. Ito po ang pinangahawakang doktrina ng Seventh-day Adventist, na ang tao, bagamat mamamatay, ay muling mabubuhay dahil sa ating Panginoong Jesucristo na nagbigay ng halimbawa na siya namatay, inilibing at nabuhay ng ika-3 araw. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay patunay na natalo ang kamatayan, may pag-asa ang sangkatauhan. Kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, nagpapatunay lamang na ang tao ay walang pagkabuhay na maguli. Subalit ito'y ipinakita na isang halimbawa na ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay, subalit siya ay nabuhay. Dito po sa 2 Korinto, kabanatang 5, ang talata 14 hanggang 15, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay siyang pumipilit sa amin na siya'y namatay para sa lahat upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay at muling nabuhay dahil sa kanila. Opo, dapat po ay huwag na tayo mabuhay sa ating sariling haka at kaisipan ng laman, kundi kung tayo sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Amang nasa langit, tayo'y mamumuhay na kagaya ng ating Panginoong Jesucristo na ginagampanan ang tungkulin na kanyang ipinarito sa sanlibutan. Ang turuan ang mga tao ng tamang pagsunod ng kabanalan. Subalit ang mga tayo lumilihis ng daan, ang sabi ng Panginoon, sundan ninyo ang aking hakbang. Ngunit ang mga tayo lumilihis, nagkakaroon sila ng sariling mga hakbang. Dito po sa 2 Korinto, kabanatang 5, talata 11 hanggang 21, na ang Diyos ay nakipagkasundo sa sanlibutan sa kaniyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin.
upang tayo maging katuwiran sa Diyos sa Kaniya. Opo, sa pamagitan ni Kristo tayo nakipagkasundo sa Diyos, ang ating kasalanan ay pinatatawad. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, hindi lang utang natin ang lahat. Sa may lumikha, siya nagbigay ng hininga ng buhay. Na ang hininga ng buhay na ito ay biglang nawala sa atin bunga ng kasalanan. Subalit nang dahil din sa Kaniya, ipinadala niya mismo ang kanyang bugtong na anak upang tayong may kamatayan bunga ng kasalanan ay magkaroong muli ng pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayong may kamatayan ay magkakaroon muli ng buhay na walang kamatayan sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo. Bilang patunay na siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y nabugbog, dinuraan, inalimura at sinugatan dahil sa iyo at sa akin, kapatid ko, na sana tayo ang nagbata ng lahat ng mga bagay na ito. Subalit dahil sa pag-ibig ng Ama at sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, ibinigay niya ang kanyang sariling buhay upang tayo ay mabuhay. At sa kanyang pagbalik sa langit, ipinadala niya ang kanyang banal na Espiritu upang tayo aliwin, tayo gabayan at ituwid sa landas ng katotohanan. Opo. Dito po sa Roma, Kabanatang 3, ang talata 25, na siya ang inilagay ng Diyos na pampalubag loob sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo. Kinakailangan ang bahagi natin gagawin ay sampalatayanan natin ang ating Panginoon Hesukristo. Dito po sa Roma, Kabanatang 8, ang talata 3 hanggang 4, sinugo ng Diyos ang kanyang sariling anak. Sa anyo ng laman, nakita po natin napakaliwanag. Opo, sinugo ng Diyos ang kanyang sariling anak sa anyo ng laman. Ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo ay walang laman at buto ng pasimula. Subalit dahil ang Panginoon ay sagana sa pag-ibig, upang tayo matubos sa kasalanan, ay sinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa anyo ng laman na makasalanan. Anyo, pero hindi po siya makasalanan. Sa anyo ng laman, kagaya ng tao na makasalanan, upang ang kahilingan ng kadustaan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin. Ang dugo ni Kristo ang nagbigay ng kapatawaran sa kasalanan. Opo, nakita po natin kung gaano tayo minahal ng ating Panginoong Diyos. Si Kristo ang katubusan ng sanlibutan. Ayon po sa unang Juan, Kabanatang 2, ay talata 2. At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa atin, kundi naman sa buo sanlibutan. Sa ating mga kumilala sa Kanya at nagsisisisi at nanunumbalik sa Kanya, ipinagkaloob sa atin ang katubusan ng kasalanan. Subalit hindi lang sa atin na nakakakilala, doon din po sa mga taong hindi pa nakakilala, sapagkat ang katubusan ng kasalanan ay ibinigay sa buong sanlibutan. Ang unang Juan, Kabanatang 4, ang talata 10, ito po ang nasusulat, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Opo. Dahil sa tayo nagkasala at mahal tayo ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Dahil sa ating kasalanan, hindi natin inibig ang Diyos. Tumalikod tayo. Subalit, dahil sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo iharap sa Diyos at magkaroon din naman tayo ng pag-ibig sa Diyos sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Opo. Kaya ang tagumpay ni Kristo ay laban kay Satanas. Dito po sa Kolosas, Kabanatang 2, ang talata 15, nasa paghubad niya sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan
Sila'y inilagay niya sa hayag na kahiyan na nagtagumpay sa kanila sa krus. Opo, sa krus na talo ni Kristo si Satanas. Ang kamatayan ni Kristo ang siyang tumalo kay Satanas dahil sa tayo ay nabuhay dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi namatay sa krus ang ating Panginoong Hesukristo at hindi natigis ang kanyang mga dugo dahil sa ating mga kasalanan na siya naglaban ng ating maruruming mga damit na may batik ng kasalanan at pinaputi sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo kagaya ng balahibo ng tupa, diyan tinalo niya si Satanas. Sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, ang buong sanlibutan ay magkakamit ng buhay ng walang hanggan sa isang kondisyon, sa iyong pananampalataya at pagsunod sa banal na kalooban ng ating Panginoong Diyos. Opo, ang pagpapakababa at pagtataas kay Kristo, ito ang nagbigay sa atin ng tunay na kaligtasan. Nagpakababa ang ating Panginoon sa krus hanggang sa kamatayan. At sa kanyang pagkabuhay, itinaas siya papunta sa langit. Yun ang tunay na tagumpay. Pilipos 2:6 hanggang 11. At Pilipos kabanata 2, ang talata 6 hanggang 11, na siya bagaman na sa anyong Diyos ay nagpakababa sa kanyang sarili na naging masunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Kaya naman siya ay habang itinataas ng Diyos upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang bawat tuhod, ang lahat ng mga tuhod dahil sa kanyang sakripisyo. Si Kristo ay tinaas ng Diyos at kilalanin ng buong sanlibutan. Dito'y maliwanag na ipinapakita na ang ating Panginoong Hesukristo ay isang Diyos sapagkat ang lahat ng mga tuhod ay iluhod sa ating Panginoong Hesukristo. Malinaw mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo sa papyaw na ating pag-aaral, si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao na nandito sa sanlibutan. At ang Diyos lang ang dapat luluhuran sapagkat ang tao ay hindi tumatanggap ng pagsamba. Maging ang mga anghel ay hindi tumatanggap ng pagsamba. Subalit sa talatang ito, ano ang sabi? Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang bawat tuhod. Opo, dahil sa kanyang sakripisyo na siya'y kilalanin natin na Diyos ng buong sanlibutan. Kung ikaw ay hindi kumikilala na si Kristo ay Diyos, wala kang tuhod na dapat iluhod. Pero kung may tuhod ka, kilalanin mo ang ating Panginoong Hesukristo, lumuhod ka, tanggapin mo na siya ang personal mong tagapagligtas at siyang magpapatawad sa iyong mga kasalanan. Ang gawain ni Kristo ay mamuhay na banal, namatay para sa kasalanan ng tao, nabuhay na maguli, nagtagumpay laban kay Satanas, nagbigay ng kapatawaran at bagong buhay. Ang Diyos lang ang dapat luhuran, ang Diyos lang ang dapat magpatawad, kung bakit ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkaroon ng karapatang luhuran at magpatawad sapagkat siya nga po ay anak ng Diyos at kung ikay anak ng Diyos, ikaw ay Diyos. Sumasampalataya kay Kristo bilang personal na tagapagligtas. Kinakailangan sa ating mga sarili i-apply natin na tayo sumampalataya kay Kristo bilang personal na tagapagligtas, mamuhay ayon sa kanyang halimbawa, magpasalamat sa kanyang sakripisyo sa krus, ibahagi sa iba ang mabuting balita ng kaligtasan ito. Opo mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, i-apply natin sa ating mga sarili na ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang tumubos sa ating mga kasalanan. Sa kanya iluluhod natin ang ating mga tuhod at siya ang magpapatawad na ating mga kasalanan. At sa ganito ay magpasalamat tayo sa kanyang sakripisyo na siya'y namatay sa krus, namatay dahil sa ating mga kasalanan at nagkaroon tayo ng kaligtasan. Ibahagi natin sa iba ang mabuting balita ito ng kaligtasan upang sa ganon ikaw kapatid ko ay makabahagi sa pagmiministeryo, sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa sanlibutan ito upang sa ganon darating na ang Panginoon upang manahin natin ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Sumaati nawa ang kapayapaan at biyaya ng Panginoon. Alang-alang po lahat
sa banal na pangalan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Amen.